Si Derek may luha rin sa mga mata na pinapahid. Kaya looked up at him. Her eyes were the saddest. Wala pa siya nakitang ganitong mga mata sa tanang ng kanyang buhay. Puno yun ng sakit na siguro walang kahit anong makakapawi. Kaligtasan lang ni Elora. Hindi ko alam ang gagawin ko. Mahinang usal nito habang nakatingin sa mga mata niya. Patuloy na inaagusan ng luha ang mga mata nito na kamakailan lang puno ng saya kapag nakikita niya. She's been through a lot. Kahit sa training dumanto sa mga kung ano-anong hirap. Nainsulto at nahamak pero wala iyon kumpara sa sakit na nakita niya rito ngayon. Hindi ko makalimutan na nangyari. Nakita ko. Tapos nakita ko yung anak ko binangganan ng kotse. Humikpito kaya't pinahid niya ang mga pisngi. She's... Tumikhim si Asher. He was not able to breathe. Apektado siya ng sobra. Litong-lito siya kung saan iyon galing. Dahil hindi ganito ang sakit na naramdaman niya nang mawala ang kanyang daddy. Masakit din yon pero mas masakit ngayon sa loob ang nangyayari kay Elora to the fact that she's not related to him. Why does he feel this way? Ramdam niya ang sakit. A strong girl. Aniya sa dalaga at pumikit. Mahal na mahal ko siya kahit sinong hayop ang tatay niya. I know, he said. Napansin niyang hawak itong pagkain na parang durog na sa loob na isang plastic na syllable. Binili niya rin ito para sa'yo. Abot ito yon sa kanya na mapansin ito na nakatingin siya sa hawak nito. Kanina pa. God! Aniya at nalaglag ng muli ang mga luha niya. He accepted it and stared at it. Kwek-kwek yan. Is this the reason why she's in here? Masakit na tanong pa niya. Para ibili ako ng pagkain. Wala ka namang kasalanan eh. Gusto niya lang na ibili ka rin ng pagkain. Ang sakit lang kasi kahit wala na siyang malay ay hindi niya nabitawan yan. Kaya hindi ko rin nagawang itapon. Pwede ko makita si baby? Tanong niya rito. Tubango ito. May oras lang. Natatakot ako, Asher. Anito sa kanya. Nangingisnap ang mga mata sa luha. 2 araw na siyang di nagigising. Tapos yung nakabangga sa kanya lalabas na ngayon. Umiiyak na naman to ulit at halos mapaupo pero kagad niyang inangat at niyakap. Binaloktot na nila ang batas. Ang dami nilang sinasabi na hindi ko naman maintindihan. Sinasabi nila na kailangan ko at ng anak ko dahil pabaya ako. Nasa kalsada raw kami, ewan ko na. Hindi ko na alam kung ano pa. Mahirap na nga kami tapos ginagawa pa nila to sa amin. Hush, hush. Did he even forget that I am here? Napatiimbagang na siya. Galit siya na gumawa ito ng isang innocenting bata. Galit siya sa naranasan ni Kiana ngayon. Agad itong napatingin sa kanya. I am Asher Montenegro, babe. I am no ordinary. Kung gagong gumawa nito, mas gago ko. Nakatanga ito sa kanya kaya pinahid niya ulit ang mga luha. Well, we will get revenge. You will fight. You get me? No matter what happens, you will fight. Matapang ka, alam ko. Tulungan mo ko kahit ang taong nakabangga sa anak ko ay si Olive de la Peña. Saglit siyang napatda tapos muling nanigas sa mga panga sa galit. What a bitch. Kahit si Ava pa o si Frederick, kahit kapamilya ko pa, wala akong pakialam, Kiana. Mahal kita at seryoso ko sa'yo. I love your daughter as much as I love you. Kahit kaninong lalaki pa siya galing, ako magiging papa niya. Ani rito at di niya inaasahan na masasabi niya iyon. Napayakap to ulit sa kanya kaya hinawakan niya to sa ulo. Tahan na. Ibabalik natin sa kulungan si Olive. This is just temporary. Our daughter will soon wake up. Tumango ito. He was so angry. Frederick is doing his bad old habit of using influence to twist and turn the law. Well, he has his own law. Just in case Olive forgets who he was when he was still a damn lord. Ipapaalala niya ngayon kung sino siya. Kaya niyang bumangga ng kahit sino o kahit ano. How dare those people hurt an innocent child? Ang aksidente pero kung babaloktutin ang batas para sa pansariling interes at kalayaan, ibang usapan na yon. Siya ang magtutuwid para sa mag-ina. Mag-ina niya. We have a very big problem, Ate Ava. Yon ang sabi ni Olive sa nakatatandang kapatid nang siya ay makauwi. Matapos siyang madetain ng 2 araw sa presinto, sa kwarto siya nito dumiretso. Nag-aayos ng sarili para sa afternoon class nito. Ava turned around with so much poise, holding her expensive red lipstick. Well, hello, young sis. We have a problem or you have a problem. Kamusta ang presinto? Natawa to na para bang nakakainsulto. Kung hindi ka ba naman tanga na nakipagkarera ka, eh hindi ka naman racer.
Medyo nainis si Olive sa mga salita ni Ava sa kanya. Okay, kibit nito. Since you're not interested, sasarilinin ko na lamang. Tumalikod na rin siya dahil napipikon siya. Ang alin ba? Masaya ako dahil kakampi ko si Neil kay Asher. Do not ruin my mood. Ayusin mo sarili mo. Look at you. You're not pretty anymore. Mukha kang preso. Muli siyang humarap. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa at parang diring-dirito sa itsura niya. My news will definitely ruin your mood for the rest of your life, she just said. Masasapa kita, Olive. Pinandilata na sabi ni Ava sa kanya. What is it? Buhay ang anak ni Asher? Anya rito at para to nakakita bigla ng multo. Hindi to nakagalaw at parang namutla pa kahit balot ng makeup ang mukha. You're kidding me. Anito ng tila makabawi. I wish I am. And where is that child? Siya ang batang nabangga ko? Parang nanghihinang sabi niya rito pero biglang umangat ang kilay nito at nagkibit balikat. Oh well, baka mamatay na rin dahil nabangga mo. Ano? Gulat na tanong niya. Yan ba talagang sasabihin mo? Of course. What do you want me to say? Good for me na nabangga mo siya? At nasa ng estupida niyang ina, for sure. Hindi naman sila makakalaban kay Dad. Hindi pa rin malalaman ni Asher. Kampante nitong sagot habang siya nilalamon ng kanyang budhi. Bakit si Kiana na naman? Bakit? Lumaban ba ang tangang nanay? Papatayin kita, Olive? Yon ang malakas sigaw ni Kiana sa kanya. Mataray siya pero nung sigawan siya noon ng ganon, nakita niya ang galit sa mga mata ni Kiana na para bang gusto nang sabihin na mumuro na siya. We are de la Peñas. Kung sinil nga kay Dad kumakapit para sa koneksyon, ano bang kinatatakot mo? Do not let that fear eat you. Come on. That woman is a ghost. She cannot harm us. She does not have the guts. Sabihin mo ang pangalan ng babae niyan para malaman mo. I did not ask before. Now I want to know my worst enemy. Kinapalan nito ang lipstick. Kiana. Kiana Pedrosa. Naistatwa si Ava sa kinatatayuan habang nakatingin sa kanya sa refleksyon sa salamin. At alam natin pareho dahil sinabi ko sa'yo na walang makangahas kumalaw sa kanya noon dahil si Asher lamang unang umako sa kanya. Alam ko yun, ate. Dahil ako nagdala sa kanya roon. Are you a fool? Marahas itong umirap. Of course, you will not say that. You will not say anything. Maluha-luha ito tapos ay marahas na kumawat pa sa ulo. Of all people. Damn! That intern? I should have known better. Dapat matagal na ako nagtanong ko sino. Shit! Bakit? Ate Ava? She is Asher's intern. Nahiget ni Olive ang paghinga at di nakaimik. Katapusan na nila. Siya ang babae ni Asher? Halos pasik pang singhal nito. Pinaglalapit sila ng tadhana, ate. Anya rito. Anong tadhana ka dyan? Will you fix yourself? Nakakainis ka na ha? At anong gagawin mo? Sasabihin kay Asher? Oh my! Gusto mo na talagang mabulok sa kulungan? Of course, he must never know. How? Magkakaroon kami ng hearing. Kung siya ang bagong babae ni Asher, malamang ikukwento ni Kiana ang buhay niya. Patay ako. Napatigil to at nanahimik saglit. You will not say anything to them. We will make a dummy father. Total, ikaw ang may recruit, alam mo nang gagawin mo. You will make a story. Anong storya? Kinakabahang sagot naman ni Olive. Leave it to me. I cannot let that bitch take away my billions. I have to secure our wealth. We cannot die poor. I cannot be poor. OMG. Ayoko maghirap, Olive. You must do your part to contribute in this family since malaki ang utang na loob mo sa parents ko for adopting you. Ngayon may utang na loob ka na naman kay Dad. Anito pa sa kanya. Tumango siya. Of course, ate. Ginawa ko na yon nung palabasin kong hindi ko kilala si Kiana. Good. I'll take care of the rest. Maligo ka na. You smell like rust. Matari nitong pinilantik ang mga daliri bilang pagtataboy sa kanya. Tumalikod siya para sundan ang sinabi nito. My God! Napakaganda ng anak ni Asher. Naisip niya yon habang marahang naglalakad papunta sa kwarto niya. Hindi yung literal na biniyak na bunga sa mukha na dating frat lord, pero napakagandang bata. Kiana was so beautiful too. Kung noon maganda na yon, lalo na ngayon. She has the simplest kind of beauty yet so fascinating. Kung anong kapal ng makeup ng kanyang ate, siya namang kabaliktaran ni Kiana na napaka-natural ng ganda ng mukha. Asher canceled his meetings. He was working on his phone. He was making transactions via email. He was making decisions by sending messages. Yon ang kanyang ginagawa habang katabi si Kiana sa upuan ng kwarto ni Elora. Nasa ward ang kinuha ni Kiana na kwarto pero agad din siyang nag-request ng private room.
Nakasandal si Kiana sa sofa kaya tinulipan niya matapos niya ibaba ang smartphone. She was asleep on his shoulder. Ilang saglit niya tong tinitigan hanggang magmulat to ng mga mata. Parang biglang nataranta. Ang anak ko! Napatayo ito pero hinawakan agad niya sa kamay at marahang hinila papaupo. Calm down. You just woke up. Hindi mo ko dapat hiniyaan. Baka hindi ko na makita ang anak ko. Natatarantang sabi nito at parang lito kung saan pupunta. Kiana is so traumatized. You need to rest even for a while. She's okay. I told the nurse to phone us if something is not right. Halika na. Upo ka na ulit. Malumanay pang sabi niya rito at salamat dahil sumunod ito sa kanya. Naghihintay rin siya ng oras para makapasok sa ICU. Mamaya pa raw 2:00 pwede. Hindi siya mapanatag. Kahit may trabaho siya, okupado ni Elora ang isip niya. Were you able to take a nap? Banayad pang tanong niya kay Kiana. Inaplos niya ito sa pisngi. Tumango naman to ng kaunti. What else did the doctor say? Yun lang. Balik ko ang spine niya. Naiiyak pang sabi nito. Kailangan daw lagyan ng braces o operahan siya. Hindi ko kayang isipin kung gaano kasakit yun para sa kanya, Asher. Tumingin to sa kanya gamit ang luhaang mga mata. Sinalinan siya ng dugo ng pag-admit dito. Kailangan pa ba? Anong blood type niya? Ako ang nagpakuha. B ang dugo niya. B ako. Oh great. I am AB. Hindi ako po pwede. Lucky you, you're B since you don't know the father. I mean? Oo nga. Ano pang kailangan? Monitoring. Walang blood clot sa brain pero hindi pa siya nagigising. Di ba coma na yun? 50-50 na siya nung dalhin ko rito. Si Lola iyak ng iyak, tumas pang presyon. Si Tia uuwi daw para tingnan kami. Yung braces sa likod, 1,000,000. No problem. Kahit pa 1,000,000. Once her body gets better, we will proceed to that. I'll give you a nanny, anything you need. All that you need for her. Don't say no. Tandaan mo ang sinabi kong mahal kita. Tutulungan kita sa lahat na kapalit. I love her. Madamdaming sambit niya. Dito umimik. Siguro hindi to maniwala na mahal niya ito dahil hindi pa lang matagal pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga ngayon maging maayos si Elora. Will the doctors remove the implants too? Mga 3 taon daw o 2. Depende sa correction. Good. Ani at kinabig to sa ulo. Sinandal niya to sa dibdib pero tumunog ang intercom at parang elastic ang braso niya na inabot iyon. Yes? Si Mr. Montenegro po ba ito? Speaking. Pwede na pong bisitahin ng bata sa ICU. 30 minutes lang po, sir. Kahit 1 minuto lang tatanggapin ko. Thank you. Pagkababa niya, nahintakutan na nakatitig sa kanya si Kiana. Pwede ko na siyang makita. Stop worrying. Let's go and see her. Tumango ito. Nilahad niya pa ang palad niya rito at humawak ito kagad doon. He locked his fingers with hers and kissed the back of her hand. Nginitian niyang dalagat saka siya tumayo. She also stood up and inhaled deeply. Nakikita niya na parang ang dami nitong gustong sabihin at ikwento. Kanya lang parang nag-aalangan ito. If you want to say anything, just tell me. Kahit ano. Kiana nodded but she seemed in despair. Tila wala ito sa sarili ng humakbang. Hawak pa rin niya. Inilawak pa nitong isang kamay sa mga kamay nila para bang kumukuha roon ng malaking lakas. Nangako naman siya na ibibigay niya iyon dito sa abot ng kanyang makakaya. Oh God! Iyon ang hiyaw ng isip ni Asher nang sandaling masilayan niya ang batang nakamonitor, puno ng koneksyon ng katawan at may tubo sa bibig. His eyes welled up in tears. It was very painful seeing her like this. Nadudurog ang kanyang puso. He had once seen a person the same as this case, his dad. Kung nasan man ang kanyang ama, sana ilakad nun si Elora sa Diyos para ibalik ang buhay at sigla ng batang nagdala sa kanya ng matinding kasiyahan. He glanced at Kiana. She was crying silently. Napahawak ito sa kanyang braso habang nakatitig to sa anak. Nak, mahinang sambit nito. Gising ka na ba? Nandito si Mama. Hinihintay ka. Nandito rin ako, baby. I can see you. He blinked. Thank you for that. What do you call those eggs? Kwek-kwek. Mahinang sagot ni Kiana. When you get better, sasama ako sa bilihan nun at kakain tayo. Lalo nasaktan ang puso niya na makita niya na naroon lang sa may malapit si Kuromi at ang Dayanadal nito. Iyahatid na ni Lola yung family tree. Ani Kiana sa garalgal na boses. May makikita ng papa ang mga kaklase mo pero ikaw naman hindi makakakita sa ginawa mong yon kasi aalis ka na. Tuluyan tong napaiyak at halos tumakbo na lamang papalabas ng ICU.
Di niya nasundan ang dalaga dahil ayaw niyang masayang ang sandaling iyon. Ayaw man niyang sabihin pero kung yun ang huli, hindi. Pumatak ang mga luha ni Asher. He loves this girl so much. Kinuha niyang malit itong kamay nang maupo siya sa silya. Hinaplos sa mga daliri nito tapos ay hinalikan siya. Sabi ni Kiana walang operasyon doon ang paglalagay ng braces sa likod. Kailangan daw nilang ilipat ang bata. Kung kaya lang puntahan ng Amerika gamit ang kotse, nilipat na sana niya to kaagad. Pagaling ka na, baby. Your mama is crying. She loves you so much. Inihintay din kita. Nandito si Papa, di ba? Gusto mo ako na akong Papa mo? Alam ko naman. Ako na ang Papa mo. Gumising ka lang. I promise you, I will let those people pay for what they did to you. Be strong, sweetheart. You are irreplaceable. Muli niyang dinala ang kamay nito sa labi niya, tapos ay pinakatitigan to sa mukha. May benda to sa ulo. Kita pang bahid ng dugo sa may itaas na bahagi ng ulo nito. Make progress for us, sweetie. Be strong. We're here for you. Pagising mo, I'll make you feel how to have a father. Promise, okay? You can call me Papa, Daddy, Tatay, whatever you want. Just wake up. I miss you. God, he regrets he had let some days past. Ngayon, nakita niya si Laura, nasa ganito ng kalagayan. Hindi naman sa sinisisi niya si Derek o si Lucas dahil pinayuhan siya na hayaan muna si Kiana. Totoo naman na minsan ang kailangan ng tao panahon para makapag-isip, pero hindi niya na ulit hahayaan ng isa man sa araw na lumipas na hindi sila nagkakausap. Who knows it's too late for a late, like what happened. Pakiramdam niya may responsibilidad siyang napabayaan, tungkulin na hindi nagampanan. It comes from his inner self. Pinakamasdan ng obra ni Asher na mukha nito. Walang nasira sa mukha ng bata, liban sa benda sa may ulo. She still damn looks so lovely as ever. Kung papalaran sila ni Kiana, aalagaan niya ng sobra si Elora na parang turing niyang anak. Kahit pa magkaroon sila ng isa pang anak, maraming hindi nabiyayaan tulad ng kanyang kapatid. Baka naman karma na yun sa kasamaan ng ugali ni Neil. Hindi niya alam kung kanino yun nagmana, baka sariling patubo lang. Lalabas na si Papa. My time's it's up but yours is not, baby. Keep fighting, though it hurts. We'll do anything to lessen that, okay? Dumukwang siya at tililikan ito sa unoo. Tapos, saka lang niya tinanguan ng nurse na nagbabantay sa loob. Lumapit yon sa kanya.